Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Critics Promotions. Ang ating konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng Pilipinas na galing banal Santa Maria, ay sa issue ng crime rates down. Senate Pro, former President Duterte, drug war. Ngayon ay ayon sa ating DILG Secretary John B. Cremulya ay bumaba yung crime rates natin kumpara sa nakaraang administrasyon mula 2016 to 2018 at ngayong July 1, 2022 to July 28, 2024 at the same date na at the same first 2 years o sa loob ng 2 taon ito. So, 6% ang ibinaba nito at ang positibong ito ay dahil sa walang humpay na paglilingkod ng ating PNP. So ayon sa ikukumpara ng mga nakaraang panahong administrasyon ni Duterte, Pangulo Duterte at panahon ngayon ng administrasyong Marcos ay 6% yung ibinaba mula doon sa ganong klase ng unang 2 taon nila sa kanilang panunungkulan. So, yan, bago natin ituloy, no? Happy All Saints and All Souls Day nga pala. At Happy Halloween sa inyo lahat. So, dalangin natin sa Panginoon Diyos at Panginoon sa Kristo ang pagpapala ng kalagayan sa kaligayahan sa piling ng kaluluwa ng mga yumao at patawarin ang managkasala at magkaroon ng pagkakataon sa piling nila. So, dinadalangin natin yung mga yumao na sila ay tanggapin sa kalangitan ng ating banal na Panginoon. Yan. Yung managkasala, patawarin. Sa ibang issue man ay ang Senate probe sa usapin ng drug war under the Duterte administration. Sa hearing ay nagbigay ng salaysay si dating Presidente Duterte hinggil sa drug war at sa kanyang salaysay ay may DDSD umano o DDS group na binuo siya di umano at siyang kanyang inuutusan na umaslang ng mga drug suspects or else sila itong papatay niya kundi susunod. So ganito di umano ang ginagawa niya sa Davao no mayor pa siya at naging presidente na siya. So yun yung tinitingnan nila yung pahayag na yun ni Pangulong Duterte kung ito ay truly isa ba itong joke o itong isang tunay na pang-amin. So sa kanyang pahayag nakautusan niya sa mga pulis na i-provoke ang mga drug suspect para lumaban at kanilang patayin ay siyang naging patayan ni Representative Castro ACT Party List na ipadala di umano sa ICC itong mga pahayag ni Pangulong Duterte ng Senado upang kanilang pagbasehan ng prosecution sa high-end crime of humanity sa kanila. So ayon naman kay Senate President Escudero ay kanilang bibigyan ng transcript o kopya ng pahayag ang ICC. Subalit wala namang request pa yung ICC hinggil dito. Yan. So doon sa pahayag ni Pangulong Duterte o doon sa kanyang salaysay doon yung kanyang sinasabi na inutos at pinoprovoke niya yung mga suspect para manlaban ay ayon kina Representative Castro human rights violation na provoke niya, di ba? Ganun. So yun ay isang malaking isang kaso pa rin, no? Na i-provoke mo yung suspect. Kung saan isa ring parang kumbaga man sa isang tingin parang homicide or di ba kapag nag-aaway provoke mo, di ba? Provoke mo yung pag nag-provoke ka ay pwede mag-away. So ngayon, pag nag-away, homicide yun. Pag nagpatayan kayo, di ba? So kung may provocation, parang gano'n yata or murder, gano'n. So ibig sabihin, hindi mo pwedeng pinoprovoke, lalo na sa government official ka by human rights violation, parang nilalabag mo yung human rights violation na to provoke para
para lumaban. So, ngayon ay may provokasyon, ibig sabihin. Yun, ang parang gusto nila palabasin. Okay, bakit ka bumunot? Parang sinasabi mo, halimbawa, bumunot ka, mas mamamatay ka rin lang naman, di ba? Diba? Parang gano'n, matatakutin mo, parang gano'n. O mas mamamatay ka rin lang. Bumunot nga naman para manatan. Ibig sabihin, nalalaban na, di ba? Diba? Babarilin ako eh. Self-defense, di ba? May provocation ka eh, di ba? Parang yun may tao na gawa ka ng masama. Siyempre, dapat iniwasan mo. Hindi, babarilin ako eh. Mga hindi mo gano'n, di ba? Parang lumalabas na self-defense yung mga ginagawa ng police. So, or else in the other hand, homicide, parang gano'n. So, ayon pa rin sa ating mga batas at ilang organisasyon ay ang ICC ang dapat lumitis at bigyan sila ng pagkakataon na mag-imbestiga sa bansa hinggil dito at may isagawa nila ang proseso ng ICC over this drug war against former President Duterte at ibang kinakasuhan sa ICC, etc. etc. Yeah. So gusto nung iba na lang ICC ang lumitis. So doon nila yung kanilang ginapag-usapan doon, isabi nila sa ICC or doon na lang isang hindi dito sa parang local court para fair yung prosecution. Siguro kung pwede, maaaring gawin. Or else, kasi kung ganyan kasi yung pairalin din, yung justice system sa atin, so kapag nalitis nila, ay ibasampan nila sa korte yan, o maaaring ibibigay nila sa DOJ yan, para sampahan sa korte, or sila mismo magpapayata sa korte niyan, yung ating Senado. Maaaring ganun siguro yung procedure. Or else ilalagay sa DOJ muna sa korte. Or else pwedeng doonan nila dalahin sa under investigation sa ICC, dahil sila may jurisdiction yung ICC dahil sakop nila yung mga crime to humanity bilang miyembro tayo noon. So ibig sabihin, pwede lang i-override yung system natin, yung justice system natin dahil may crime to humanity. So ibig sabihin, kahit mayroon tayong gumaganang sistema ng hustisya, pwedeng i-override ng ICC dahil sa miyembro tayo from the crime of humanity. So ngayon ay according to our laws, din naman ay meron nating mapakasuhan meron tayong batas against do sa crime of humanity na pwedeng litisin din dito sa atin. So yun. So maaaring pwedeng ICC or us from the crime of humanity na maaaring ikaso or murder. So pero siguro ang hinihiling ng iba, mga batas, ibang grupo, ICC para fair, para hindi walang influence to our court, para patas doon sa ICC. So ang drug war ay sariwa pa sa alala at nararamdaman ng pamilyang biktima ng Oakland Tokang o drug war na ito na napatay ang kanilang mga mahal sa buhay, mula anak at mga asawa, etc. etc. According also sa mga biktima, kahit naman mga mahihirap silang pinasok ang nasabing drug pushing, ay hindi naman sila dapat pinatay at ang iba naman ay inosente at nadadawit na. So yung depensa nila, kahit naman halimbawa nga naman drug suspect sila, pwede naman sumuko, bakit papatayin? At the other hand, yung iba inosente, wala naman talagang kinalaman sa droga, na pagkamalan, or pinaparatangan lang, pinatay na. Yung iba na crossfire pa sa drug war na yan. Kaya dumami ang nakaslang. Mayroong legal nga at mayroong yung sinasabing parang assassination type, yung pinapatay noong mga death squad or mga hitman or mga assassin, mga gano'n na mga sinasabing drug suspect. So ngayon, pinatutunayan ngayon doon sa Senado at saka sa Quadcom kung sino yung kung mayroon nga bang kautusan. Ibig sabihin, si Duterte ay lumalabas na conspirator as principal na gusto nilang papanagutin from the murder na ginawa noong mga operatives at ng mga opisyales kaibat. So ngayon, pag napatunayan ay marami ang mananagot. Kasi kaya nga, itatanong din natin sa ating Human Rights Promotion
sino lang ba pinapanagot dito? Yung conspirator principal at ilang mga opisyalis nila. But syempre kung mananagot sila, mananagot din yung mga operatives na halimbawa isang unit na pumatay, halimbawa mayroong special task force or else mga halimbawang provincial or halimbawang municipal, mga ganun na nai-involve na mayroong na-EGK, halimbawa o mayroong nagreklamo na mayroon doong na-EGK through the sinasabing police operation. Doon, halimbawa, marami sa syudad na mga police operation sa Maynila at saka sa iba't ibang lugar. Particular din yung Davao. Ngayon ay lumalabas na kapag mayroon, o halimbawa sa Cebu yung Garma, ngayon lumalabas na halimbawa pag may mga ganong 4 by station municipal ang nag-operate, syempre may pananagutan yung mga kung may reklamo salvaging at patutunayan niya kung mayroong salvaging nga. At aside from yung sinasabi doon sa FADCOM na mayroong yung special task force na umiikot sa buong Pilipinas, siguro maraming unit yun para mag-jump up. Aside from the municipal o provincial, sila yung naka-after doon sa mga drug suspect, di ba? Aside from mayroon pa mga group na mga assassin, di ba? So, napakahirap ngayon papatunayan nila yun ang gagawin ginagawa ng ating Kongreso. At yun yung si Pangulong Duterte kung anong pinagsasabi ron na yung maamin siya na okray niya yung Senado na gano'n. So, ngayon ay parang baliwala din yung kanyang pinagsasabi ron na maamin siya may DDS siya at nasa kanya full responsibility na patayin yung mga drug suspect. Parang nagpapaliwanag siya. Itong mga to ay dapat papatayin niya ngayon, mga ano yan, di ba? Parang ganun na kanya sinasabi ron. So, ngayon ay sana ay fairly pa mapatunayan na siya ng ating Senado Kongreso para sino man dapat. Siyempre maraming patutunayan sila dyan from the conspirator hanggang doon sa sa accomplice, yung mismo pumatay. Siyempre halimbawa papanagutin lang nila kasi kung magpapanagot sila from kina Duterte tsaka sa opisyalis, pati yung mga unit nyo mananagot din yan. Siyempre kapag napanagot din sila kasi pinatunayan nila mayroong ganun salvaging pero yung kakasuhan doon sa ICC kasi yung lang yung mga principal lang, Pangulo Duterte at yung mga ilang opisyalis. Pero pagdating ng routine, isang kakasuhan yun, di ba? Dapat kakasuhan din yun, pati yung mga unit na involved dyan, di ba? Wala yung sinasabi na special task force na sinabi, yan yung responsible dyan, yung special task force, sila yung magala na mayroong napapatay. Ngayon ay para may reklamo nga yung iba. Paano ba pinatunayan? Hindi mananagot sila, pati yung mga unit nila, di ba? Hindi naman kakasuhan sa yung ICC yun, di ba yata? Tapos sa local court yun, halimbawa sa ombudsman o sa Sandigan Bayan. So kaya halimbawa may ICC o sa Sandigan Bayan, yan ang mahirap naman ay yung fairness. Siguro yung wala pwede. Yung mga unit na sa Sandigan Bayan, yung sa conspirator doon sa ICC, pwede siguro ganun. So siguro ay pag-aralan mabuti kung paano yung kasuhan yan at yung gagawin ng ICC dyan. Kasi ang hinahin nila yun lang di ba? So dapat hinawin ng Senado sa taong bayan. Paano ba kapapanagutin yan, di ba? Yung mga yan, yung mga official ba at saka yung conspirator o yung pati rin ba yung nag-murder ng mga tao kapapanagutin, di ba? So yun. So maraming listahan ng sinlalabate na iligay sa drug war ang inilabas ng isang pari na siyang tumutulong sa pagkamit ng hustisya ng mga biktima. So ang mga ito ay nais magkamit ng hustisya na pinatay sa drug war na pawang na bagsabatas ang ginawa sa kanila. Sa mga nagpapahayag ay may pinatay na out of legal operations at mga pinatay naman ng mga pulis. So yun. Yan. So napakarami yung kanilang na mga pamilya na kanilang tinulungan na sa kanila ay mayroong ito ay pinatay. Ngayon sila ay nagreklamo na ito nga at sila may mga witness din na pinatay. Ngayon ay dapat yun ay iimbestigahan ng pulis
Then sa ano na nga, ICC ang iimbestiga doon sa mga sangkatutak o niyong yun. Ngayon ang papanagutin sino, di ba? Kasi naka-ano ron sa ICC yung sa ICC ang papanagutin yung mga conspirator na yata nilang official hindi yung iba. So paano gagawin ng Senado dyan tsaka ng Quadcom, paano ang pagpapanagot nila dyan doon sa principal at saka doon sa masasampa ng kaso ng Sandigan Bayan o Ombudsman or local court. Yan. So Anti-Critics Promotions at People's Anti-Crimes Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pumala, patas, justisya at karapatang tanda. At isyong ito ng pagbaba ng crime rate sa panahon ng unang 2 taon ng Marcos at noong Duterte administration ay we hope pag-ibigin pa ng lubos ng ating PNP ang pagpapahir ng peace and order, abiding human rights and rules of law o pagpapahir ng fair justice upang maging makatarungan at walang pang-abuso ang pagsupil sa kriminalidad. So yan yung ating kampanya doon na sa kanilang sinasabing pagbaba ng crime rate, sana ito ay walang halong pang-aabuso at napairal yung fair justice, human rights, yan, good governance. So sa issue naman ng Senate probe na ay ang ating pamahalaan mula Senado, gawin ng lahat ng patas o fair justice na pag-iimbestiga at paghahain ng kaso sa korte o maging sa ICC ay bigyan ng pagkakataon dito kung maaari upang magkaroon nga naman ng fair trial sa issue ito. Yan. So maaring sa ICC or doon sa local court. So kasi gusto nila doon sa So ang alin man ang ating position diyan, ICC or local court. So ngayon ang ating tanong diyan ay paano papanagutin lahat diyan sa ICC or sa local court, from the conspirator hanggang doon sa mga assassin nila o yung mga pulis na halimbawa na nag-salvage. Di ba? Papanagutin din dapat yun. Kung hindi naman papanagutin yun ang yung mga conspirator na tsaka mga opisyal. So patunayan lubos ng Senado ang mga aligasyon sa ating Pangulong Duterte at mga kasamahan nito. So ang mga sinasabi ng mga na-salvage ay naiimbestigahan ba talagang pinatay ng out of justice o naabusang na-salvage sa gayon ay maihain sa korte ang kaso at mabubuo ng ating Senado at Kongreso ang ebidensya to file it in court, or ang Senado at Kongreso ay magsagawa ng batas na maaaring mag-imbestiga ang ICC over drug war kung saan sakop nila ang kaso na crime to humanity. Yun. So dapat ay paano ba mapapapayag yung gobyerno na makapasok at makapag-imbestiga ang ICC at may sa practice nila yung kanilang o ma-override yung ating o pwede silang lumitis para isabit natin yung crime to humanity na sila lumitis. Maaari bang gumawa ng batas yung ating Senado at Kongreso para pumayag ang pamahalaan diyan? O ano ba ang ating Pangulo Marcos na mapapayag na yung ICC ay mag-imbestiga rito? Maaari bang magsagawa ng batas o anong gagawin ng Kongreso to make our administration na yung ICC ay siyang lumitis doon sa kaso. But according to override nga yung ating justice system kahit active ba yan, kasi sakop din naman nila yung crime to humanity na tayo ay kaisa roon. Isa mo tayo yun at saka ICC, di ba? Sakupan nila yan. Sa ngayon ay gusto nila yung ating justice system ang viral. So siguro sa ating alin man sa atin, sana maging fair sila parehas. Ang ating yung fair justice and any of those umiral lang parehas at gayon din yung ating investigation. Yan, umiral. Kasi nga according do sa mga biktima yung police hindi naman daw mag-iimbestiga na maayos. Yung sila iniimbestiga din sa Quadcom. Maaaring si HR ang iimbestiga at yung ICC siguro mayroong initial investigation with the victim na maaaring nakakapag-usap sila or na ipapasa nila yung mga ebidensya roon or mga nagagawa rin ng commission nito. But definitely kinakailangan pa rin siguro ng tulong ng mga nakalap ng pulis sa kanilang ginawa o pahayag ng pulis diyan. So dapat ay syempre
kung iimbestiga ng CHR yan, yung pulis ay kukuhaan nila, maaaring iimbestigahan nila yung pulis doon sa nangyaring krimen, o pagsampa ng kaso ng mga na biktima sa CHR at saka sa ICC, or yung ICC na mag-probe noong sinampang kaso ng mga biktima na napakarami, libo yun, di ba, para magkaroon ng crime human. So ang ating pamahalaan ay mag-finalize kung sino ang lilitis dito, ICC o local court. Sa gayon tila walang mabubuo ang ating Senado at Kongreso sa investigasyong ito, na aminin ni Pangulong Duterte na inutusan niya ang mga police to kill suspects. May binili siyang sisigaw ng katotohanan kung ang maraming napaslang ay pawang salvage na may kaso sa ICC or local court. Yan. Tila walang maihay ng korte ang ating Senado at Kongreso laban kay Pangulong Duterte at mga kasamahan nito, at mga isolated cases ng mga ilang pulis ang maaaring maisamba sa investigasyon pa ng lumos. So yun. So syempre kung halimbawa si Pangulong Duterte, halimbawa inimbestiga na hindi nang hindi, okray pa sila na oo nga hindi. Syempre hindi ganun lang pa niya. Pero syempre ang kwan dyan, maimbestigahan ng ICC or yun na nga ng ating Kongreso yung mismo nangyari. Halimbawa with the SCHR yung halimbawa kada isang mga tao na nangyari at may mga witness, pag napatunayan nila yon, so halimbawa yun ay maaaring gusto nga nilang ikawin na yun ay utos ni Pangulong Duterte, or ito ay isang isolated case na puro mga murder case ng mga operative. So paano ba? So kaya dapat syempre ang magiging pag-usayan ng ating Senado, Kongreso kung paano ang pagpapanagot kung mayroong conspirator nga o conspire nga ni Pangulong Duterte yan at yung mga kasamahan niya, pati mga opisyalis, yung ginawa ng mga operatives na maangal yung mga biktima kasi nga salvage daw, di ba? So kaya dapat pag-usayan ng ating Kongreso yan. Aside from that, yung pang mga pagpapatunay yung sinabi ni DDS, yung DDS ako, di ba? Masabi ganun niya. Halimbawa, papatunayan mo yung isang biktima nung halimbawa DDS, mapapatunay ba ikaw ba ay biktima talaga ito nung DDS, na ito ay kung sinasabi naman ni Duterte na may DDS, nasaan yun? Masabi ba na sila mismo yung pumatay doon, ay mahalin mo mayroong ibang grupo pumatay doon, di ba? O di ba, imbestigahan nyo kung DDS yung tumira doon, di ba? Pero sinasabi nila, ay pinapatay ko sa DDS lahat yan, sino doon yung pinatay ng DDS niya? Or sinasabi rin kasi maaaring pinapatay daw yun ng mga sindikato rin, or mayroong mga tinatawag na mga iba pang maaaring pumapatay na nakikialam din para bibigyan ng laban sa drug war, maaaring gano'n. Kaya iimbestigahan mabuti pa yan siguro ng ating Kongreso, or else sapat na sa kanila na yung mga biktimang yan, lahat ng biktima ng out of state force, kawin na nila kay Duterte lahat yan. Pwede ba yun? Ayun. So even pag-amin ng DDS ni Pangulong Duterte ay hindi pa rin to sure na makasuhan siya at may sampay doon sa korte. Sa tingin natin lang. So dapat may establish sino-sino ang DDS na ito at sino-sino sa maraming nala ang pinatay ng mga ito. Then, ang pag-amin na ito ay may kakatot sa kanya na paraming murder cases o crime ng humanity naman. Siguro tingin ko ganun yung step by step na maaaring mangyari, or else basta lahat ng pinatay ng out of legal cause, pag-amin ni Pangulong Duterte na may DDS siya, pinapapatay niya sa mga kanya yun, yun na yun, sila may kaso. Ganun kaya yun, or else dapat hahanapin pa nung hindi kaya hahanapin pa nung DDS, nasan yung DDS na pumatay. Kahit aminin niya, baka wala naman DDS na makita sila, di ba? Okay, kahit kasi mayroong DDS ako, nasaan yung DDS na yan, di ba? At meron, no? Kahit paano,
kahit pa na mapapaamin mo doon, sila yung pumatay doon napakaraming mga out of legal operation, di ba? Papamili mo yung mga hitman na yun. Yan ba, kung mga napapamili hitman sila, inamin lang nila, may hitman ako, pinapatay ko lahat yan. Kaya, di ba? Ay, parang ganun. Kaya, ewan natin kung yun ay maaaring katanggap-tanggap sa korte, yung ganun, or else, yung specific nila yun, yung DDS. Or else, hindi lang DDS ang composition ng pumatay ng mga out of force na yan, di ba? Mga tipong ganun. So, siguro, hindi naman makukontrol ditong napasalang na out of legal at pag-amin ng Pangulong Duterte na may DDA siya na inutusan niyang pumatay ng drug suspect. Ay maiisang pa na sa korte yan. Yan ang sabi natin. Parang kuklod mo na. Isang pa na yan kasi umamin eh. Ang yung DDS, pinapatay niya, tapos maraming pinatay out of court. Isang pa na kaso, ganun ba kaya? Or else, hanapin mo ba yung DDS, pagkatapos, papaamin mo kasi na, ikaw ba tumira nito lahat nito, di ba? Opo, pangalamin ganun nila. O, di ikaw na nga, ikaw. May kaso, di ba? Parang ganun. Or else, namin na Pangulong Duterte yan eh, di ba? Parang ganun. O, di, conclude na yun. Di ba? Parang tipong ganun. Ewan natin. Kung pwede na ang estimate na yan ay may case at ma-resolve na ang napatay ng DDS at itong legal, di umano na gawa ng pulis ay patunayan na salvage ang ginawa at na-establish na ba na itong field officials ay inutusan nga ni Pangulong Duterte na patayin yung mga drug suspects. Eh, di ba, parang, di ba, namin na nga yung dalawang hinahanap ko yung Duterte, sabi niya, inutusan mo yung mga pulis. Pangalawa, kaya ako may DDS, di ba, parang, sige ako muna nagot na dyan, di ba, parang tingin mo na, may baliwala din naman, di ba, parang inamin na niya na baliwalang amin, di ba, ay naman yung hinahanap ng lahat eh, para mapanagot siya at yung ilang mga opisyalis, di ba, kailangan kasi, doon may specific pa siguro kasi kaya nakakapag-ganon siya yung pwedeng i-jump to kukulod siguro sa korte yung ganon or else gagawin may ihasang ba nila na bullet cut ewan ko. So we pray our God of justice and Jesus Christ by the government for the truth and justice at mabigyan ng hustisya ang nabiktima ng walang awang pinatay sa drug war niya. Sana gabayan ng Panginoon Diyos yung ang pagkamit ng hustisyang ito at makamit ang tunay na hustisya. Muli, maliwanagan ang bansang Pilipinas mula pamahalaan at mamayang Pilipino. Yung pamahalaan, mamahalan ng buti matuwid, iwasan yung panglabag sa karapatang pantao, pang-abuso, katiwalian. Mamahalaan kayo ng mabuti matuwid, yan. Patas ng hustisya. Yung mamamayan, sumunod sa pamahalaan, iwasan yung panglabag sa batas. Iwasan yung paglaban sa pamahalaan. Iwasan yung karapatang pantao, human rights, yung fair justice, good governance. Sa gayon, mamumuhay tayo ng maunlad, mamumuhay tayo ng mapayapa. Sa lahat, makakapanampalataya tayo sa Panginoon Diyos na tayo ay proyektado at maganda mamumuhay. At makakaroon tayo ng malaking pag-asa sa kaligtasan ni Espiritu. Yun, muli magandang hapon sa inyo lahat. Sana lang sa buhay naman ng The Critics Promotion ng konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggo. Magandang hapon sa inyo lahat at gagawin.